So, na-enjoy mo ba ang Baguio? Yes, I do. Huh? Kinasal ka. Kasal yan. So guys, mag-Baguio na kayo. Sobrang lamig dito ngayon. Bro. This is another video in Baguio. Kasi parang mga April lang yata nung last namin pumunta dito ng family. And then, dito ko ulit napili mag-spend ng, actually for sana to for birthday celebration. Kaso, para exam week nung nephew ko nung birthday week ko. So, na-adjust and na-move yung date. So, yun, at least natuloy din kami today. Hindi lang immediate family yung kasama. Sinama ko rin yung nephews, ganyan, niece and cousins. Kaya marami-rami kami ngayon, parang nasa 11. Excited yung iba sa kanila kasi first time mag-Baguio. Ang problema lang kasi, ayoko nang mag-visit sa mga tourist attraction. So, parang cafe hopping lang kami. As in, literal na pahinga. Mag-rest lang kami dito sa very cozy na bahay na na-rent namin sa Airbnb. Super nice siya. Pinakagusto ko tong, ano ba tawag dito, veranda. Tapos, ito yung view. Pine trees, mountains. Malapit kasi ito sa sa Good Shepherd. Good Shepherd, oo. Ferd. So, kung magpa-plan na bumili ng pasalubong or pumasyal near Mines View, walking distance lang. Kaso, syempre, yung mga daan, steep, tapos pababa, ganyan. Kaya mas okay na gumamit pa rin ng sasakyan. Ang na-appreciate ko dito talagang para siyang ancestral house, pero well-maintained sa loob. Sobrang nagandahan ako, kumukulog. Kasi medyo 50% chance of raining. So, ito yung parang garden area. Yan. May roses and different types of flowering plants. Magugustuhan dito ni nanay. Siguro sa gabi maganda rin dito kasi they have solar lights, mga garden lights, and string lights na mag-a-add ng charm dito sa area kapag gabi. And syempre, yung favorite ko, pine trees. Mga pine trees. Eto, binabalik-balikan ko talaga sa Baguio. Medyo maga pa yung mata ko, magana naman. Pero yun, bali 7 AM kami umalis ng Baliwag ng bahay. Tapos, nag-stop over kami sa may Petron, sa may T-Plex. Doon na kami nag-breakfast. And then, after namin mag-breakfast, siguro mga 30 or 45 minutes lang yun, dumiretso na rin kami ng Baguio. Tapos, naghanap kami ng makakainan ng lunch. So, siguro mga 12 na kami dumating. So, nauwi kami sa syempre sa favorite namin, yung sa may Pine Country Steaks and Waffle. Kasi, number one requirement kasi namin talaga dapat pet-friendly at alam mo yun, may alfresco dining. Or kung wala man, dapat hindi masyadong crowded kasi para iwas sa mga tao. Kumukulog. Sana mamaya paglabas namin, hindi umulan. So, magpapahinga lang kami ng siguro 2 hours. Alam mo, ito yung tipo ng accommodation na kahit hindi ka na lumabas. Kasi hinanap ko talaga yung may billiards kasi yung mga pinsan ko, pamangkin ko, gusto nila yung billiards. So, kahit mag-ubos lang sila ng oras dito sa bahay. Tapos, ang ganda nga nung veranda. Tapos, magkakape ka lang. Yun, papasok ako. Tapos, susubukan kong pakita sa inyo yung interior ng bahay. Tapos, meron ditong parang tables and chairs. Pwede kang magkape dyan. Actually, ito lang yung billiards room. Ayan. So, papasok ako dyan mamaya. Nice. And then, meron pa pala isang dito.
parang veranda ng master's bedroom. I think dyan ako. Yan. Merong ano doon. May parang couch. Ang nice. Tapos ito yung veranda ng bahay. Ito yung living area. Yan, maluwang. Tapos may dining set dito. Dining area. Si nanay. Ganda naman ang damit mo. Parang mag-aanak ng binyag, ah. Tapos ito yung kitchen, yung functional na kitchen talaga. May lutuan. Nagluluto na nga si Ate Tina. Kasi mamayang gabi, sa bahay lang kami kakain. Nagbaon lang kami ng ulam. Tapos, ayun, nagdala lang kami ng mga chips. Mga pwedeng makain. So, papahinga lang for now. Mamaya siguro mga 5 p.m. lalabas na kami. Kakape kami. Nice one! Wala! Oy! Pumasok ba? Pogi ka naman eh, no? Paano na ako? Tuwan-tuwa eh. Favorite kasi nila mag-billiards. So, may second floor tong bahay. Pero hindi ko na i-invade ang kanilang privacy, no? So far, well accommodated naman 11 packs. Ito yung isang room. May 3 beds. Hindi na ako papasok. Tapos merong wash area dito. Let me see Arden dyan. This is another room. Si Amin. 3 beds. Ito rin 3 beds. Saan ka, Gerald? Dito, hindi kami. So, this is the master's bedroom. May malaking window. Tapos, kita yung part ng garden. Tsaka nung mga bundok. Tsaka pine trees. Gusto ko yung mga, ano nila, artwork. Mga wall art. Tapos, may CR din. Cute. Nice. Hindi ako sanay ng may mga paganito, no? Pero, sobrang pinag-isipan ko kasi siya bago ko i-book. Kasi ang gusto ko talaga yung parang siyang bahay. Ayoko nung parang nakakulong ka sa parang ayoko na masyadong hotel type, gano'n. Wow. May ganito pa. So, ito part to ng master's bedroom. Ito yung veranda niya. So, parang masarap mag-coffee. Pau Pau, come here. Pau Pau. Sunod ng sunod. Oh, ito na. Ito na yung garden. Kung nasan ako kanina. Si nanay. Nanay! Currently umaambon, pero di naman ganun kalakas. Kasi si nanay nasa garden, pero yan siya. Pumasok. Nang? Anong halaman ba yan? Namumulaklak parang may oil. Pero wala. Ganda. Huwag kang pipitas. Kaya pala po sa ito. Malaki yung poinsettia, no? Mga din pinutol eh. Nice tong property. Sobrang na-appreciate ko. Ito yung fire tree eh. Yan yun, fire tree. May bulaklak, may buko. So si nanay nag-start na siyang prospect ng mga halaman na iuwi na, no? Kidding lang, just kidding. Hindi ko alam kung nasaan yung yung Good Shepherd. Kasi malapit lang dito talaga. Hindi ko lang alam kung nasa ang side.
So yun, mag-rest lang kami for a couple of hours. Tapos, pupunta na kami sa cafe, dun sa favorite spot ko, sa Coffee Project. Though it's not, parang, it's not, it didn't originate from Baguio. Parang, kahit saan naman yata meron nun, no? Sa Manila. Pero kasi, ang gusto ko dun ay yung ambience, tapos hindi masyadong matao. Tahimik lang. Tapos kapag gabi kasi, ang ganda ng mga pine trees na may mga lights. So, ipapa-experience ko yun sa mga pamangking ko. Tsaka sa ibang pinsan. Para, para pareho naming naranasan. So, yun lang yung itinerary. Actually, wala kaming parang specific itinerary for this trip. Kasi ang sabi ko sa kanila, before ko sila ayain, or nung inaya ko sila, sabi ko, lang to, parang rest lang talaga. Hindi, ayoko maglibot-libot, ganyan. Gusto ko, kaupo lang, it's either nagkakape, kumakain, ganyan. And plan ko din mag-paint, pero baka tomorrow na yon. Dito nga lang, ang ganda ng spot na to, para mag-paint. Pao, dito ka, Pao. Oh. Uy! Yung baby, oh. So, yun, pahinga lang kami. Tapos, kakape na kami mamaya. Excited na ako. And, same shirt nung suot ko sa Baguio. Last April siguro. Low blood. Komi siya. Nandito ulit kami sa Coffee Project. Nandito kami sa may elevated area. Ulit, ito yung favorite spot nga namin dito. Kaso, konti yung lights. Hindi ko alam kung solar powered yung mga yon. Kasi may mga hindi nakasinde na ilaw. So far, nag-enjoy yung mga pamangking ko tsaka mga pinsan ko. Especially dun sa kwentuhan namin kanina sa baba. Dun sa mismong cafe nila. Kasi may mga katatawanan, ganyan. Nag-pizza lang kami, tapos kanya-kanyang order na ng kape. Merong nag-iced, merong nag-hot. Syempre, classic yan. No? Malamig sa Baguio ngayon. Nasa 19 siguro. So, eto sila. Sama-sama sila doon sa isang area. Parang fire pit. Parang may mga upuan din. So, papakita ko sila sa inyo. Medyo madilim nga lang. Na-miss ko to. Nakaka-relax talaga dito, no? Pati amoy ng pine trees. Yan sila, oh. Kanya-kanya na sila ng kwentuhan. So, hi po. So, I'm with Doktora. Uy, hindi na. Pa-check up naman. Ay, hindi na ba? Hindi na ngayon. Ay, hindi na ba? Iba na ngayon. Oo. Paano ka naman dyan? Pa-laboratory test ka naman dyan. So, na-enjoy mo ba ang Baguio? Yes, I do. Huh? Kinasal ka. Kasal yan. So guys, mag-Baguio na kayo. Sobrang lamig dito ngayon. Same vibe pa din. Oo, pine trees yan. Parang Italian. Namatay, hindi ba? Hindi payat lang. Petan talaga siya. Gusto ko nga yan eh. So same vibe pa rin, maganda pa rin. Kulang lang sa ilaw. Tapos yung mga bulaklak dati, nawala. Pero yung coffee shop Ito dito, yung- chill, no? Hindi. Parang hindi siya... Ito, chill lang. Sura ko sa iyo, napakaganda ng Nung orchids dyan, no? Kasal, ano? Hindi, kahit walang ano. Garden reception. Parang garden wedding, gano'n. May mga pictures kami doon. Kami ni Pina. Diba? Lokal. Lagi siya. Oo, lokal. Kita mo naman yung ano niya, Alampay, Bagyong-Bagyo. Oh. Oo, kaya nga i-ready na lang. Hindi niya na itatanong, kababata niya si Wang Ud.
Patatu ka naman dyan ng kilay. Mag-ubos lang kami ng oras dito, siguro mga 30 minutes to 1 hour. Kwentuhan, tawanan, ganyan. And then balik na ulit kami sa may bahay. Doon na kami magdi-dinner kasi bukod sa tipid, medyo may mga dala din talaga kaming pagkain. So yun, na-appreciate ko ulit itong Baguio trip kasi pahinga lang talaga. And sila mukha naman na-enjoy din nila kasi yung iba nga first time, tapos yung iba matagal na bago nakabalik sa Baguio. Maliliit pa sila. Kanina pa kami nakauwi dito sa Airbnb, siguro mga 2 hours ago na. Tapos nung pagdating namin dito, few minutes lang biglang nag-brown out, pero mga 1 oras lang naman, and hindi naman namin masyadong naramdaman kasi yun, nag-music, nagkwentuhan. May mga solar lights din dito sa property kaya hindi naman ganun kadilim. Tapos, yun. Ngayon, kumain kami ng dinner. Pero hindi lahat kumain kasi most of them busog pa talaga from coffee project na merienda, coffee and pizza. Tapos, ayun, yung mga pamangkin ko nasa loob, nagbi-billiards. Iba, sinani nanonood ng Netflix. Ayun nga, maganda yung entertainment nila dito gawa nung smart TV, tapos may billiards. Kumbaga, hindi ka mabobore talaga in case ayaw mo nang lumabas. And then dito sa pwesto ko ngayon, yan, veranda, tapos may couch. Nandito lang ako sa couch. Then Pau Pau is here, nakabantay overlooking ng city ng Baguio. Kanina nga nagpaplano pa silang maglakad kasi malapit lang dito yung Good Shepherd, as in malapit lang, tsaka Mines View, kaso sarado na kasi gabi na din. Try daw nila tomorrow. And then, bukas naman, wala naman kami masyadong ganap din. Parang late breakfast ang plan. Dito lang. Tapos lunch, dito lang din sa bahay. Then siguro mga 2 p.m. Yan. Baka maghanap kami ng cafe. Yung medyo malayo-layo, no? Then gusto ko surrounded by pine trees din, and ayoko ng sobrang daming tao. Sana lang wag umulan kasi yung pupuntahan namin na yun parang hindi naman siya ganun kumbaga hindi siya modern, hindi rin siya ganun kakongkreto. I think mostly wood yung ginamit, tsaka mga picnic tables, tapos mga umbrella lang. So kapag umulan ng malakas, possible na mabasa. So wag naman sana kasi bala ko din mag-paint outdoor. So magre-rest muna ako tonight. Mamaya magkakape bago matulog para ramdamin ang magandang weather dito sa Baguio. Siguro itong mga kasama ko late na din matutulog kasi may pinaglilibangan. Gusto nilang maglaro pa, tapos kwentuhan. Sana lang wag na mag-brown out. So yun, tomorrow na lang ulit. Bye-bye. Ganda, oh. Parang naidlip lang, nakatulog siya. Dapat pala sama kita kay Gerald. Inaamoy-amoy. Ay, hindi ko pinaghuhugas sa amin yun Aksayado. Ay, aksayado ka. Naka-record ka. Inaanto ka ba? Oh, look what you made me do. Try naman. Ano gusto mo ito? Lalong ano. At iti na magpansit kayo. Parang ayong pansit. Si Pina, marunong.
inabutan na nga kami ng malakas na ulan dito sa Cabin Cafe. Sobrang lakas. Pati kulog kidlat. Sayang nga eh. Kasi sobrang cozy pa naman nung mga picnic table. Kaso na ulan. Ganda ng pine trees. Then may fog. Wrong timing ang pagbisita. Sana mawala agad. Eto sila ngayon. Nagpapatila lang ng ulan. Buti nga meron sila ditong area na covered yung cashier area kung saan ka mag-order. Tapos yung kitchen, kaduktong na rin yung kitchen. Maliit lang yung nila eh, yung restaurant or yung cafe. Ang nagpaluwag lang yung mga alfresco. Kumukulog, kumikidlat. Dulas pa naman ang daan nito mamaya. Mga paahon tsaka pababa pa naman yung karaniwan ng mga dadaanan. Sana hindi masyadong madulas. Pero sobrang ganda ng vibe dito. Malapit lang to sa Guido's Restaurante. Ano lang, parang from Guido's, diretsohin mo pa, tapos may pa-curve, diretsohin mo lang ng konti. Yun na. Cabin Cafe yung tawag. Tapos sa gilid niya merong mga ang tawag doon yung parang mga triangle na accommodation, good for 2 or for bar. Siguro pag mga barkada okay doon kasi syempre parang common CR yata pag ganun eh. So mas okay doon ay yung mga mahilig sa adventure, yung mga nagka-camping kasi camping setup siya under the pine trees. Kaya ayun, maganda rin yung vibe doon. Huwag lang uulan katulad ngayon. Tapos may mga area din kasi dito na hindi sementado, so maputik. Kulay red nga yung clay, yung mga putik. So nag-order lang kami ng mostly yung mga kasama ko, mga pamangkin ko tsaka pinsan, iced cafe. Mga iced na kape yung in-order nila. Then yung mga medyo may edad, hot na kape. Sorry, naka-tinted ako na eyeglasses. Kasi namaga ulit yung mata ko. Hindi ko alam kung dahil sa rhinitis. Kasi kahapon wala na to eh. Tapos kanina pagising ko, bumalik na naman. Pero uminom na ako ng antihistamine. So sana mawala. Ito may mga parang sunflower, honey, something dito sa likod ko. May mga din sila. May mga local products din sila na binibenta. Nagsiksikan na kami dito sa cashier area. Eto. So hi guys. Sino ka? So nandito kami sa Oh my God. The Mansion. Oo, in the mansion. So ngayon lang ako nag-vlog guys. Hi guys. Ano guys sila? Lagyan mo rin lang. Like guys. Kasi ang baba. Yun pala puro baba. Pag puro baba. Kanina after dun sa may Cabin Cafe, nagpatila lang kami ng ulan tapos umalis na din. Sobrang lakas kasi. Actually hindi nasulit. Sayang nga ang ganda ng place. And then ngayon nag-drop by lang kami dito sa Burnham Park. Gusto daw nilang sulitin yung gabi. So ikot-ikot lang. Tapos maghanap ng siguro strawberry taho or ice cream. So, nasa Burnham Park kami ngayon. Kasama ko si nanay. Nag-taxi lang kami from SM kasi hindi niya kaya maglakad ng mahaba. Tapos yung mga pamangking ko naglakad lang. So, may gusto ba kayong bilhin? Ice cream. Ay, nataho. Elat. Po daw ni Gerald na ice cream. Ayun, taho. O, sino gusto magtaho? Halika, magtaho kayo. So, bibili daw sila ng strawberry taho. Eto, halika. Taho. Sino magtataho? Sino magtataho? Ilan? Si Owa. So
So, tatry nila mag-strawberry taho. Montage. Cheese and strawberry kay nanay. Hanggang ano oras kayo ate dito? Hanggang may tao. So mga hanggang 2 a.m. ganyan. 24 hours. Uupo na lang din tayo doon. Ako upo na lang ako. Okay na ako doon. Ikaw na eh. Strawberry cheese. Lamig. Hanap lang kami ng mga upuan. Papalipas lang kami ng oras. Okay sana dito eh. May para sa park, may mga upuan, table, kaso umulan. Kaya hindi rin mapakinabangan. Kaya dito kami sa parang sidewalk or dun sa may plant box nakaupo. Mga pamangking ko, nandun din. Tinted pa rin yung suot ko na glasses kasi maga pa din siya eh. Marami pa rin tao. Pero hindi naman kami mag-night market kasi ewan ko, ano talaga, allergic ako sa daing tao, nahihilo ko. Kapag maraming tao na lakad ng lakad. So nabiktima pa nga ako ng back massage dito sa Burnham kasi may mga nag-aalok illegally, pero hindi naman yun yung term talaga, parang siguro mga takas lang sila kasi bawal yata yung mga services and mga products na binibenta unless parang nagre-renta ka ng space talaga or ng booth. Eh yun kasi mga ano lang, mga sulput-sulput lang gano'n. Sige lang, Owa. Mag-ano ka lang, dito, selfie-selfie. Ganyan gawain namin dito mga lokal. Mga lokal. Grabe naman yung lokal ng Baguio, nakaganito. Ganda nitong pine tree na to. Alam mo naman ako, addict sa pine trees. So, tomorrow, before kami umuwi, baka ano, maghanap kami ng halaman na pwedeng maiuwi. Nandito lang kami sa tabi ng mga parang bike. Hindi naman go-kart tawag dyan, mga bike. Buhay na buhay pa din ang Burnham Park ng ganitong oras. Try ko nga mag-strawberry taho. Parang masarap eh. Hindi kaya nag-ice cream na. Sige nga, puntahan ko mag-strawberry taho. Parang mas masarap siya ng hinihigop. Hindi siya pang straw, pangalo lang. Ay, pangalo lang ba yun? Ay, Medyo chunky kasi yung strawberry. kala ko nistro. Masarap. Good morning. So literally kakagising ko lang. So ito yung last breakfast namin sa Baguio sa ngayon. Yung mga kasama ko, pumunta sila ng Mines View, bumili sila ng mga pasalubong. Pero ako, tsaka sila nanay, naiwan na kasi si nanay hindi naman, medyo nahihirapan siya sa daan. So, breakfast lang ako. Ito yung tinira nila sa akin. Yan, egg. Tapos parang spam. Tsaka gumawa sila ng lumpia. Hindi na nila pinutol, pero masarap. Natikman ko na to kagabi. Rice and coffee. Si nanay, ayan, pababa. Naligo na siya kasi parang hindi sabay-sabay maligo later. Tatlo naman yung CR. Tatlo lang yung CR, no? Dalawa yung may shower. Yung nasa billiards na room, wala namang shower yan.
So, hindi naman mag-uuna-unahan, pero mas mabuti na din na dito, medyo maagang mag-prepare. Tapos naka-tinted pa rin ako kasi may maga pa rin yung mata ko. Kumain ka na, Nay? Eh, mga bata? Bakit? Busog? Mas mainam nga yun para kasi paggising daw ni nanay, pinagliligpit na nila yung snacks, mga pagkain na natira para by 11 a.m. talagang ready na kami to check out. Pinagmamalaki niya nakapaglinis na daw siya. Maganda kasi ang review sa akin ng Airbnb. Di ba kapag bubukas si Airbnb, after ng booking mo, i-rate ka din nung owner. Sabi ko sa kanila, always nilang ligpitin after. Para bukod sa, ayun. Siyempre, para hindi na mahirapan yung caretaker masyado. Para din, maganda rin rating natin sa Airbnb. Laki nung bahay. Kung wala siyang limit na 12, maximum of 12 packs. Kasi dito na mga 20, no? 20. Kasi ang daming sofa na pwedeng higaan. Alam ba yung mga pamangking ko last night? Magkakabukod sila ng kwarto talaga. As in, tigi-isa sila ng kama. Pero, nagsama-sama sila sa isang room. So, nabakante yung kama nila. Pati yung master's bedroom nabakante kasi sa sofa lang ako natulog. Sayang lang. Pero siyempre, hindi mo naman pwedeng sabihin sa owner yun, no? Na ganun lang yung setup. Kaya, huwag tayong singilin kumbaga, ng full rate. Hindi naman valid yun. So, tapusin ko lang tong breakfast. Tapos, siguro mga 1 hour, pupunta ko doon sa may veranda. I-enjoy ko lang yung remaining moments dito sa Baguio kasi kahit nasa bahay ka lang talaga pwede na eh. Kasi yung overlooking nga yung mga pine trees and mountain. Kaya maganda sa pakiramdam. Kung hindi lang malamig paggabi, masarap matulog dun sa veranda nila. Tsaka comfortable ako dun sa may couch. Para kasi siyang yung leather, parang lazy boy na ewan. Basta comfortable. Kaya lang malamig na pag mga madaling araw. O siya. Later na lang ang video. And look guys, nagpipilitan sila na tikman yung matcha. Anong lasa? Lasang damo, guys. Ano? Lasang damo. Lasang damo daw yung matcha guys. And naniniwala ako doon kasi hate ko din matcha. So, Elaine, ano ang order mo? What's your order, Elaine? I'm having strawberry and cream frappe. Hindi yung susi ng kotse. Nandun na, naka-on How about you, Gerald? What's your order? Lead the price. Strawberry acai with lemonade. Yes! Wow. How about you, Kyle? 20. What's your order? Triple mocha prop. What? Triple mocha prop. Okay. And this? Miss Joshua. Ano masasabi mo sa tito mo? Salamat. Bulaga. Si Pau Pau. Napakasuplado. Andito kami sa may rotonda pag exit ng Rosario. Actually, papasok na kami ng T-Plex. Pauwi na kami from Baguio. Buti nga hindi kami inabutan ng ulan kasi syempre mahirap, madulas yung daan pag umuulan. Stopover lang kami dito sa Starbucks na paborito kasi ng mga bagets. Ako sakto lang, kahit saan naman ako, sa McDo okay na rin ako. Pampatanggal lang ng antok.
Yung mata mo, okay na? Okay na siya. Pogi. Oh. Pogi na ulit. So sa mga single dyan, na Hindi babae. na minor. Oo, hindi na minor. 19. Ooh, 86. So, yun. Dalawang sasakyan kami ngayon. Kasi hindi kami kasya sa sasakyan, sa isang sasakyan lang. Palipas na kami ng konti pang oras. Then, uwi na. Diretso na kami. Siguro mag-stop over lang ulit para sa, bio break. Sa dulo ng T-Plex. Bago mag-SC-Tex. Mamimiss ko tong rotonda ng Rosario. Kasi ang tagal ko nang gustong pumunta ng Baguio. Tapos ngayon lang ulit nabalik. And then, yun, sadly, pauwi na. Yan sila sa isang sasakyan.